Nagsimula na ang ikalawang araw ng mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kung saan muli nilang ipinanawagan ang transparency, accountability at justice sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga miyembro ngayong umaga at alas 9 ng formal na sinimula ng programa. Kaninang madaling araw pa lamang ay nagsimula na maglinis ang ilang kasapi sa paligid ng grandstand, lalo't marami sa mga dumalo kahapon ang doon na rin nagpalipas ng gabi. Batay sa pinakahuling datos ng Manila MDRRMO at Manila Police District, umabot na sa 190,000 ang crowd estimate sa Quirino Grandstand as of 11 AM. Mahigpit pa rin ang seguridad sa lugar. Limitado ang mga sasakyang pinapadaan habang bantay sarado ng pulisya ang Ayala Bridge. Sarado rin sa mga motorista ang bahagi ng Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Menjola. Kahapon, tinatayang 630,000 na miyembro ng INC mula Luzon, Visayas at Mindanao ang lumahok sa unang araw ng 3-day prayer rally. Pinaiimbestigahan na Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga individual na nanawagan hindi lamang ng Marcos resign kundi pati na rin ang pagbawi ng suporta ng militar mula sa administrasyon. Sa ambush interview dito sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na ang ganitong klaseng panawagan ay close to inciting to sedition kaya kinakailangang suriin at imbestigahan kung may nalabag na batas. Reaksyon ito ng kalihim sa ginawa ng ilang lumahok sa programa sa People Power Monument kahapon kung saan ilan sa kanila ay may placard na sumigaw ng Marcos resign. That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability and justice and go through the due process kung sino man kailangan mahatulan dito. Pero some would say, sir, na by the fact na pinoprobe po sila, that would be curtailing their freedom of expression. Any response? There is with the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not curtailing, it's dangerous to the state, diba? So yung mga ganyan, every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. Nabatid na mayroong kasunduan ng Quezon City Department of Public Order and Safety at United People's Initiative na walang seditious remark na sasampitin sa kilos protesta kahapon. Samantala, pinuri naman ni Remulla ang latag ng seguridad sa mga lugar na pinagdausan ng kilos protesta. Naglabas naman ng video message si Vice President Sara Duterte kung saan ipinanawagan nito ang pagkakaroon ng malinaw na sagot sa kung paano nanakaw ang bilyong-bilyong pisong halaga ng budget sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya, naiintindihan niya raw ang galit at pagkadismaya ng taong bayan. Sabi ni VP Sara, personal niya raw nasaksihan kung papaano minanipula di umano ng Kamara ang budget ng DepEd. Nang mag-resign daw siya bilang DepEd Secretary, ininda niya raw ang kaliwat kanang mga pag-atake maging ang impeachment. Ayon sa bise, kaisa raw siya ng mga Pilipinong nadismaya at nandiri sa pamahalaang lulong daw sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve.
We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Bakit hindi kaagad filean ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. May Oo, 110 days na. Diba? Meron na po na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo updated, ghost projects? may na-file na po. Ilan? Sa si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong nasampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyong detalye. Just to be fair with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin. Okay. Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Anong sabi nila? Kahapon lang ito. Para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman. Yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Yung marunong gumamit
magninegosyo siya, kumita siya ng sapat, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-ipon pa siya ng konti para sa kanyang pamilya. Ganon dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, naalala ko po si Isaac sa panahon ng bayang Israel. Noong panahon ni Isaac, ang daming nainggit sa kanya. Gumagawa siya ng mga balon, naguhukay ng mga balon. Yung mga kalaban niya, mga Pilisteo, inggit na inggit sa kanya sapagkat nakatutulong siya sa mga komunidad. Lahat ng mga balon na kanyang hinuhukay, tinatapunan nila ng dumi. Pero hindi nabagabag si Isaac. Hindi siya tumigil. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Marami sa atin ang kagaya ni Isaac, mga kababayan. Si Isaac hindi niya pinatos ang mga duming ipinupukol sa kanya. Ang mga duming itinatapon sa mga balon na kanyang ginagawa. Ayaw niya nang pansinin. Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas.